I welcome you here live at the Gaston City Convention Center for the 13th Grand Alumni Homecoming of Albay High School, Bicol University High School, Laboratory, and Integrated. Igwa kita pagkakataon na araw ka rin, mag-ibanan, and mag-reminisce, and sana po, bungal daw, yung pinaliking, and we welcome you all for this 13th Alumni Homecoming. So today, we are so blessed by God in our 13th gathering as one family of Bicol University High School. Oh, I'm feeling better than I ever had before. Took a walk outside, like Sunday morning, sunshine and a cup of coffee. Memories are special moments that tell our story. Today, as we celebrate this year's very momentous event after the pandemic or the lockdown, we are going to refresh ourselves where we started our high school life, our journey together way back 1916, present 2023. Shining bright on a warm summer day. I swear I'm alive, more than any day that I have ever been. And I'm loving the smile. Homecoming is a time of great excitement and remembering the significant years of our lives. Feels good to be home. After all, home is where the heart is. Maganda ang reunions. Maganda ang pagkikita-kita. Subalit, lalong mas titibay ang samahan kung ang bawat isa ay mag-iisip at magtutulungan para sa ikaunlad ng ating minamahal na Bicol University.
igwadaan yung pinakahalabang Pasko. Iyo po ang sa tuyang nasyon dahil ang tapaglaog kang bare months, nagpapatugtog na ng mga Christmas songs. Okay, mga tugang maray na aga po sa gabos ng mga parantabay para hiling asin para dangog di po naman sa tuyang simandal na programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division sa pamamayo kang mabuot magayon asin mahigos na direktor na si Professor si Dr. Rowena Weng Zoilo. Asin maray na agaman sa gabos niyang mahigos ng staff, yan po naman sa nasambit ng division. Siyempre pa, maray na aga sa gabos ng mga personalis, asin mga empleadas, kan Bicol University, siring man sa samuyang mga opisyalis sa Bicol University, sa pamamayo kan samuyang presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin de la Peña Nevres III. Good morning, sir. Asin good morning sa gabos na Vice Presidents, kay VPA Dr. Juliet Bores, si Attorney Norley, asin di ba pang mga pamayo kan samuyang kan Bicol University. And ako po sa inyo makaibahan ngunya na edisyon ta ang sa kuyang partner si Pading Edgar, si Professor Edgar Barameda, medyo igwaman nin kasibutan ngunyan na aldaw na ininin Huwebes. Alright, ang sa tuyang magiging bisita taod-taod lang informarang kita siya kan sa tuyang technician kunyao na iya po si Engineer Domingo Peña. Domingo Peña, siya po ang Provincial Director kan Department of Science and Technology. Ang topic po, Science, Technology and Innovation for Better Albay. Yan ang isa tuyang pag-urulay-ulayan, ang siyensya, teknolohiya, asin mga pagbabago para sa mas marhay na probinsya nin Albay. Yan. Patabagan mo niyan, igwa kita mga tugang ning pinagkakasiributan. Iyo po baga ang padagos na pag-alboroto kan Bulkang Mayon. Yan, yaon na si Sir, yaon na si Engineer Domingo Peña, yaon si sa Zoom. Yan, makakaibahan niya to. Sige sir, kung yaon na, ipakilaog mo lang po si Engineer Peña. Ang DOST mga tugang para sa informasyon kang gabaw sa ropini kang dayupot na maray na kapartner kan Bicol University. Dahil anta dakol nin mga programa ang DOST na katuwang po ang BU. Asin dakol man ng mga scholars ang pigbabariwas kan DOST. Digdi po naman sa Bicol region. Dakol sindang mga papaeskwela, mga scholars kan DOST. Siyempre, scholar kan gobyerno. Ayan. Sige, anytime po malaog sa satuyang programa, ang satuyang bisita, ngunya na aldaw na ini. Tanganing satuyang pag-urulay-ulayan baga. Yaon na kayo si sir. Hello sir, good morning. Yaon na siya? No? Okay. Okay, hello, good morning Engineer Domingo Peña, sir. Sir Seth, Yeah, actually sir, nag-meet na tayo. Oo nga. Yes sir, nag-meet na tayo, di ba sir? Sir, ako gusto ko good po sa lahat ng palastinig ng program. Yung bago po ito. Ang audio mo sir, medyo pakiano sir ang audio tabi. Na-meet ko na ni si sir. Promoted na pala si sir, no? Sir, open. Paki-adjust sir date sir ang audio mo po, medyo choppy. Choppy pa so far. Ang sa imong dating. Sige, mapapakaray yan. Tanganing makuha niya to ang mga marerahin na informasyon. Hali po naman dyan sa Department of Science and Technology, Albay Provincial Office. Yan. Sige, latalato niya po si sir. Sige sir, go ahead po. I-try tagiraray, sir. Medyo pigkakaong kang mayon ang signal ni sir, engineer. Opo, nasa kamalit kasi ako. That's why. Sige, okay na sir. Sige po, go ahead po. So, of course, unang-una po, we are magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig na, of course, ang bagong programa na to, sir, and nire-introduce ng PICARD.
So ako po si Doms Peña po, taga DOST Albay, Provincial Office of DOST. Yes, sir. Okay, sir. Garo may programa ka mo ngunyan dyan, sir, sa Kamalig, sir? Um, yes po, kami ngayon po, nagkakaroon po kami ngayon ng plant visit dito sa facility po sa Apaw Compound. Aha. Uh, Sa Apaw, yun, okay. dito sa Albay Bounty, may mga binibisita lang po kami ngayon ng mga facility na tinulungan sana for possible assistance pa from US. DOST. Okay. Sir, engineer, ano po ngunyan ang mga pinagkakasiributan na maray kan sa imong opisina, lalo na aram taman na di pa man totalmenteng nahali bagang pandemic. Ano po ang mga programa tangon yan, sir? I see. For DOST po, para sa lahat ng ating mga tagapakinig or tagapanood, yung sa pangkabuhayan kasi talaga ng DOST, meron din po kami, sir, set na programa para sa mga businessmen, mga entrepreneurs, mga private entrepreneurs na gustong mag-upgrade ng kanilang mga either sa process or sa product. So, pwedeng pumasok po si DOST sa larangan ng sa technology, So, paano nila upgrade para ma-meet nila yung example po, tataasan na yung production volume, mas ma-improve yung quality ng product. So, si DOST po is assisting MSMEs natin dito sa Albay. And marami na rin po, Sir Seth, na natulungan ang DOST through sa aming program dito, yung Small Enterprise Technology Upgrading Program. Okay. So tinutulungan po natin dito yung mga maliliit, yung mga micro, small, and medium enterprises na mas lumago pa po at ma-meet nila yung demand na nire-require na either kung local market siya or yung iba nga po ay nag-export na din ng mga produkto. Sir, ano sir mga technology ang ibinibigay natin na assistance po sa ating mga maliliit na negosyante, sir? Ito pong setup natin, sir, holistic na program po ito. So, as long as nasa manufacturing yung, may pinuproduce na product, so whether nasa food yan or non-food. So, yung sa food po, marami po tayo dito natulungan ng mga bake shop. Si Chef Conis po sa SM, di ba po, meron siyang, so isa po siya sa mga natulungan ng DOS, nag-avail ng programa ng setup. So si Chef Conis Pastries po, kasabay na rin po dito sina HML, si Bigos Best, si Cositaps. Okay. So po, kumbaga po, yun yung mga nasa food, pwede kang nasa food or pwede kang nasa non-food, mga machine shops po na tinutulungan din ng DOST, mga rice mill, mga sa furniture. So yun po, sir, yung pwedeng matulungan under itong programa na to. Hindi naman siya limited lang sa food. As long as nagmamanufacture or may value adding ka sa product at nangangailangan ka ng technical assistance in terms of upgrading yung technology and yung process or your product po. So pwede pong pumasok dun sa purview nitong setup. So yung ating tinutulungan po dito, nagbibigay po dito ng funding support ang DOST. Yun po yan. So ito po na kapag po kami nito, Sir Seth, sa SM. Okay. Kapag post kami nito sa SM, na ini-encourage sana yung ating mga MSMEs na mag-avail ng setup. And continuous din yung ating negotiation with them. Like, yun sa Albay, po natin, yung sa Albay Chamber of Commerce. So, ipag-usap din po kami sa President, si Ma'am Rose, kung paano din po mas tulong po or makakapasok si Ma'am Rose Ray. Okay. Yes po. Sir, sige Sir Doms, tamang-tama na po itong programa natin ngayon dahil maraming nanonood dito at nakikinig. Sige po, pwede paki-explain paano ba pwedeng mag-avail ang isang maliit na negosyante ng mga services na to, pati ng funding support galing po naman sa DOST, lalo na sa DOST Albay. Yes po. For dito po sa probinsya ng Albay, ang mga MSME po ay pwedeng makapumunta po dito sa amin. So, nagsisimula po ito, sir, doon sa pre-qualifying assessment. So, tine-check din po namin kung pasok siya doon sa purview ng setup na yun na nagmamanufacture, may value adding. So,
meron po kaming kinukontak na proseso na technology needs assessment. So tinitingnan natin kung yung kasi ang mga MSME po natin, since sila yung nasa industry, alam naman po na nila sir yung kailangan nila. Ano po, Oo. siyempre may network din sila ng supplier, sa either raw material or yung sa finished product. So minsan nakakakuha na din po sila ng mga information dyan na upgrade mo itong makina mo, halimbawa itong oven mo into ilang layers, mas nakukontrol yung Okay. temperature. So alam na po nila. So binavalidate lang din minsan ni DOST in terms of sa capacity po. Ito ba yung tamang capacity ng iyong machine, tapos yung raw material ba ay nakaabang kasi tayo naman po baga ay nagpo-proseso so lagi tayong tinitingnan natin yung source ng raw material like itong pili po natin ngayon so marami na din po tayong gumagawa ng pili so kung ganito malaki ba ang meron ka bang raw material na isusupport, meron ka bang masosourcean ng pili sa kakao, kung nagpo-produce ka ng kakao. So, kaya po ba ng iyong raw material ito? So, yun po yung minamatch ng DOS na tinitingnan din. So, isang proposal po ito, medyo madugo-dugo po ito na proposal. So, kaya po kami, minsan nakakadalawa o itong visit sa mga MSME kasi pinupili doon po natin yung proposal. Kasi doon po, magdi-determine kasi siya, Sir Seth, kung ilan yung pwedeng maitulong ng DOST. Okay. So, right now po, the MSME can avail up to 3 million. Wow. So, 0 to 3, basta pinaka-maximum po right now 3 is 3 million million. pesos. Okay. Though meron na pong verbally nasabi na i-increase siya sa 5 million. Pero right now, wala pa 3 million 3 muna. Kaya million, hindi namin okay. 2 months or after nito or a month after is ma-release na maging 5. Kasi yung 3 million po, yung mag-a-approve lang si level ng regional office. So pag lumipas po ng 3, okay lang naman po. Pero sa DOST, central office na. Okay. Pero kung at least, kung mapataas kasi ng 5 million, so dito na lang po sa level ng regional office yung approval. So yun po. So pumupunta po ang DOST, pumupunta ino-observe po namin yung production cycle ng MSME natin. Halimbawa, gumagawa ka ng peanut butter. So talagang titingnan po namin kung ano yung pinagdadaanan na proseso ng peanut butter, gaano katagal ang makina ang ginamit. Andun po kami kasi tinitingnan po natin yung material balance, sa bawat process, ilan yung pumapasok, ilan yung naging waste. Kasi tinitingnan din po natin of course yung paano nila mas ma-utilize pa po yung ating yung byproduct. So yun po. So ang prosesong ginagawa namin sa technology needs assessment, so tinitingnan din po namin doon yung layout natin, Sir Seth, na especially if it's a food manufacturing, meron tayong mas po yung sa food in terms of regulatory compliance we had food and administration na kung magtatayo ng food so dapat compliant ka doon sa ating mga legal or statutory requirements. So limbawa sa facility mo kung food ka so ano yung ginagamit mo doon, so yun po yung kasabay sa tinitingnan compliant ka doon sa good manufacturing practices for food establishments. So yun po, so kasabay yun sa tinitingnan kung yung ginagamit yung mga working table, yung mga machine ba doon, maayos ba, yung sa pest po, kumusta naman doon sa production area. So yun po yung tinitingnan na parte ng proposal sa technical side. And then tinitingnan din of course yung sa organization, kung paano minamanage yung kanilang negosyo, paano kung mas mapapa-improve yung inventory, yung production side, paano ma-reduce po yung manufacturing time. Halimbawa, gumagawa ka ng peanut butter na 40 sacks, nagagawa mo ng 7 days. So medyo matagal yun. So dapat pag sa food, mabilis mo na process sir, kasi mas na-expose yung kung yung raw material mo is mas na-expose ng mas matagal at hindi maganda yung storage mo, mas may risk sa mga microbial contamination. So yun yung tingin natin dito, sir. Especially for food, na alam naman natin na pagkain, talagang dapat kung bago kayo makarating ngayon sa yung nabibili na po pag natin sa LCC, sa mga dapat di ba meron yung nutrition analysis, meron yung kumbaga may label. So part ng label yung mandatory dapat nilalagay doon. So dapat napatest mo yan, may certificate of product registration. So kasabay po yun sa mga tinitingnan po natin kasi ito pong mga maliliit na negosyante natin. Talagang minsan po kumbaga yung sa financial constraints talaga, Sir Seth, so kaya pumapasok din po yung mga government agencies, hindi lang po si DOST,
minsan po nagtutulungan din po ang mga national government agencies like Yes, UST, oo. yung BPI, si Mm-mm. DOLE, si Mm-mm. DARPO, meron din po sila mga sinusupport na community na Yes. pinapasukan ng DOST. Halimbawa, nag-organize po sila ng mga yung ARBO nila. So Mm-mm. minsan po, tap na lang po si DOST kung mag-conduct ng kung ano-ano po mga training activity. So yun po. So hanggang machine shop, hanggang furnitures. Okay. Ah, Sir, even- ito bang binibigay nating financial assistance, free ba ito or mayroon tayong conditions? Ito pong binibigay na financial dahil po sa result ng technology needs assessment. O meron po yung nire-request na fund No po. Ito po si DOST po kasi nagpapa-evaluation po kami nito, Sir Seth. Meron kami external group na outside the DOST Mhm. na a group of industrial coming from industry and sa SUP na tinitingnan yung bawat proposal. Mhm. So doon po nagkakaroon pa doon ng mga bargaining, ng negotiation, tinitingnan pa po yung inputs ng ating mga external na members ng panel. Mhm. So hanggang ma-determine po natin yung pwedeng maibigay na support sa MSME na as high as 3 million. Mhm. So may mga MSME po tayo na nagbibigay naman, ang nire-request lang po, mas maliliit po, like 300,000, 500,000, 800,000. Pero meron din po tayo dito na mga sumasagad din po talaga ng 3 Ng million. 3 million. So ito pong binibigay ng DOST as a support doon. Ano po to, sir? Check po ito. So naibibigay naman to ng DOST direct po doon sa account ng ng ating entrepreneur. So wala po siya sir wala po siya collateral, Collateral. wala po siyang interest. So pag na-releasean ka po ng DOST, for example ngayong June 2023, ang start mo po ng may repayment po to, sir. So the government, yung in-invest ng government is nire-recover natin to assist also other MSMEs. Tama, oo. So for example po, 1.5 million yung naibigay sa iyo ng DOST. Usually, sir, ang terms nito 3 years po yung repayment, yung idea. So, pero po ang start ng repayment dito after 1 year pa After yung 1 year. grace period. To give you more time na ayusin yung production. Mhm. Kasi sir, magpo-procure ka ng machine and there are some machine na imported pa. So it also take time dun sa Bureau of Cost. Yung sa pag-import pa po So that's why 1 year po talaga yung ating grace period. Na, kasi pag nag-i-introduce ka po ng technology, ng bagong technology, tinitingnan baga natin yung magiging impact niya dun sa business operations. So by Yes. paper, okay siya, sir. So by actual na sa execution, minsan di ba nagkakaroon ng mga difficulty, Yes, oo. ng deviation. So yun po yung tinitingnan natin during the actual implementation na yung project mo 2 months mabibili mo na yung equipment, but it turned out naging 6 months. So parang ganun. Mhm. So yun. So you have the MSME po have 1 year to mag-start yung grace, yung 3-year na repayment. Oh. And since government agencies naman po baga kami, and kung may mga difficulty sila sa market at nahirapan sila magbayad, Sir Seth, na halimbawa for several months hindi muna sila makakabayad. Mhm. Kung justifiable naman po yung reason, nagagawa naman po, pinapa-approve po natin sa office na hindi muna siya magbayad for ganito. Parang Dahil i-defer ng mo na yung bayad nila man. parang Oo, naka-defer po oo. yung repayment na. Mhm. So marami na rin po tayo, Sir Seth, ng mga success stories dito kasi may mga setup tayo po, nag-phase 2 na dito. Ibig sabihin na tapos na nila yung phase 1, yung 3 Wow. years. Sir Doms, ngayon, Sir Doms, gusto kong marinig yung mga ilang success stories niyan. Yan talagang sunod ko sa iyong tatanong. Pero babalik tayo kasi may ilulusot lang kami mga commercials, and after pagbalik natin, ikwento mo yan sa amin kasi nakaka-inspire, no? At gusto ko rin itanong sa iyo mamaya, gaano na ba katagal itong programa na to? Kasi alam mo, sa totoo lang, first time ko ito marinig. Siguro iba kasi yung daang nilalakaran ko kaya hindi ko nakikita yung mga ganitong magagandang programa ng government. So babalik po kami, mga tugang mabulta po kita, makalis lang po nagkapirang pagirom to. Hep hep,
Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement. Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kung Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ng tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joe. Diyos maray na aldaw mga katiwala, madyan maging miyembro kan Katiwala 1008 Community, ang komunidad ng mga katiwala. Sa paagi kan sa indong financial na ambag na 1,008 pesos kada taon, magiging kasaro ka sa pagpahayag kan katotohan sa paagi kan media evangelization kang Diocesan Multimedia Services Incorporated o DMSI kan Diocese ng Legazpi sa radyo, TV, asin internet. Pero tanganing bako marhay magabat, pwede man na pangaon sa apat na pagtao kan contribution sa 250 pesos kada quarter or 3 pesos kada aldaw. Pwede ka nang makisumaro sa Katiwala 1008 Community. Pwede na ipadaraan sa inyong contribution sa GCash number 0935-693-7069. Magkuhanin form sa mga media outlet, Vida Católica Bookstore sa Babagan El Palacio Building, Via Maria Printing Press, 94.7 Spirit FM Legazpi, asin sa Radio Veritas 1008 kHz sa Old St. Jude Catholic School, Midano, Legazpi City. Sa karagdagang impormasyon, magi-contact man ang Katiwala 1008 Community Director, Reverend Father Francis Binaya sa numerong 0935-693-7069. Maging katiwala sa katotohanan, maging miyembro kan Katiwala 1008 Community. Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Sumahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits mo na go. Para sa healthy Pilipinas. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development Bicol. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulot. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development Bicol. Okay, alright mga tugang, oras niya to 10:31 in the morning. Balik kita sa tuyang programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Natod sa tuya kada aldaw nin Huwebes kan Bicol University Extension Management Division sa pamamayo ni Professor Dr. Rowena Uengzoilo. Alright, sige, apotong tagraray si Engineer. Engineer, good morning po, Giraray. Good morning po ulit. Opo. Sige, kaso bago kita naputol, sir, na nasambit na banggit mo nga, iguan na rin mga phase 2 kayo ni ano, ibig sabihin, gusto sabihin po kayo ni ibig sabihin nito, medyo naging successful yung mga una nating implementation. Pero bago mo yan, sir, sagutin, tatanungin muna kita. Di ba may pre-qualification tayong ginagawa dito? Bago, ano ba, dapat ba yung business na tutulungan natin na existing na po, sir? Yes po. Since may repayment din kasi to Sir Seth,
So at least 3 years lang po na nag-exist po. And during the time na nag-apply siya sa DOST, meron po siyang mga yung permits po. Of course, we would like to po ang ating mga negosyante na kumuha po ng mga permits like sa ATI, business name, or yung pang-parehistro po sa munisipyo. So yun po. So at least 3 years po ito, Sir Seth, kasi meron tinitingnan din po, since may repayment ito, may component yung proposal na tinitingnan natin yung financial health nila or financial standing. Na naman, halimbawa po, ito lang yung iyong scale for na bigla ka magre-request ng sobrang taas, baka mahirapan ka po mag-repay. So, tinitingnan po ito. So, at least po 3 years, yun lang po talagang pinaka-requirement. And then, nagawa kami ng proposal with the help of or actually po, yung proponent po, natutuwa ako, Sir Seth, ngayon, especially ako po, bago lang din po pag ako dito sa Albay. I just October last August 2022 and wala pa nga ako 1 year dito. So, nakita ko din na yung mga proponent natin, nag-level up na din po sila. Especially yung mga businessman natin na may mga anak din po na college graduate, engineering graduate. Sila na po mismo yung gumagawa ng proposal. So, din ako kasi sila din naman talaga dapat, Sir Seth. Kasi they should do the project. But, so, of course, for us, we're extending also so much help. Pero ngayon po, nakita ko yung trend na marami na rin po tayo mga negosyo dito na naipapamana na rin ng mga sinimula ng magulang, naipapamana na din sa mga anak. So yung mga anak kasi nila ngayon, mas nag-aano po sa trend, emerging trend. So sila yung nakakaalam, nag-research, saan to pwedeng mabili. Yun po yung nakakatawa dito. So ito po, Sir Seth, 3 years lang din talaga. So meron ka mga necessary permit. Tapos po, kapag releasean ka na ng check through Land Bank or kung anong bank, meron kang checking account. Kasi si DOST po, i-deposit yung assistance doon po sa bank account, sa checking account. So whether it's a Land Bank, it's some commercial banks na private, okay lang po. So may resibo ka lang din. Kasi syempre, nire-require din po natin yung, di ba po, yung condition ng mga official receipt. So, hinihingi rin lang po yun ng DOST sa ating sa madaling sabi, Sir Doms, dapat compliant ka sa lahat ng requirements ng government to run a business legitimate na business, no? Mayroon kang DTI, mayroon kang BIR, mayroon kang mayor's permit, etc. Compliant ka doon, no? Siyempre naman, dahil kailangan mo ng bibigyan ka ng assistance ng government, dapat compliant ka din sa mga hiningi ng government. Tsaka tinitingnan din natin, Sir Seth, minsan, even sa mga pasahod tinitingnan din natin na maliit na component, sumusunod ba ito sa minimum. Kasi dole naman yun. Kasi when we evaluate or we do a proposal with them, we sit in with them, tinitingnan po din natin yung benefit ang nakukuha. So tinatry din nila na makasunod. Kasi may mga MSME po kasi natin, yung iba talaga, yung nagraran po, mga pamilya lang din, anak or pinsan. Pero may MSME po tayo dito na talagang compliant po sila and malaki na din po yung kanilang malaki na po yung kanilang workers na hindi na lang sa pamilya nila. Talagang nag-hire na po sila. So yun po yung nakakatuwa dito na kasi ang objective naman ng setup talaga, kaya to patuloy pong pinupondahan ng DOST. Really po, magkaroon ng mag-hire ng additional workers para po makatulong sa community, matulungan silang ma-increase yung income, and eventually po, yung mag-conduct din po ang ating mga setup ng parang mga corporate social responsibility din po nila. And part doon po, yung pag-comply na din sa ating mga requirements po as much as possible. So yun po, so yung mga maliliit natin ng mga negosyante, minsan kasi, Sir, tatlo lang yan yung mga maliliit, minsan 2 lang yan, may asawa lang sila. So napakaliit lang din talaga habang nagsisimula sila. So nakikita natin po yung progress talaga ng ating mga MSME. Like may isa po kaming in-assist na sa bake shop na from 10, ngayon 38 na yung empleyado. So nakakatuwa din po na even si secretary po namin, Sir Seth, galing siya dito last week. So yung nabisita niyang mga projects, natuwa din siya dun sa impact. Kasi kami po baga sa DOST, we also negotiate for budget. And sa DOST, hindi naman po kami, Sir Seth, pasok doon sa mga, di ba, sa mga agencies. Kung i-rank mo, ito yung wala kami sa top 10 ng pinakamalalaki na bibigyan ng negosyante na budget. But, kung ano man po yung maibigay na budget sa DOST, talaga pong ang masasabi ko naman, talagang pumupunta po yan, Sir Seth. Sabi nga namin dito,
bawat piso po, di ba, may kwenta at kwento. So Yes. kung maibigay sa iyo na assistance ay konti, kakarampot, pero may kwento kasi yun, sir, eh, kahit na tune of 100,000 lang yan, or up to millions. Pero yung utilization kasi ng funding po, yung hinahabol baga natin, since we also have agencies po na nagmamonitor din sa amin, for example, kung paano din ni-utilize itong mga assistance na binibigay ng mga government agencies. So dito po sa Bicol, yung dito po sa diyan sa may isang graphics po diyan, yung may mga product. Si Rockwell po, hindi ko alam kung kilala niyo si Rockwell na Enterprises. So nagmamanufacture mga fire extinguisher. So natulungan din siya ng DOST. Wow. And ang maganda dito po kay Rockwell, very din sila, very yung drive din nila right now. Kasi nag-ano din po itong Rockwell natin, Sir Seth, meron silang license to fabricate ng tsunami early warning system. So sa buong Pilipinas, sila yung unang na-issuehan. Sila yung nag-assemble ng tsunami early warning system. Diyan So, to sir, yun sila- nakisa ko sir yung nila, parang meron silang diyan sa Boulevard. Apo. Okay. So for Legazpi po, meron siya ditong na-install na 7. Wow. So yun po, kung example ito, hindi lang po siya sir sa Legazpi, ang market niya po hanggang Mindanao Wow. and Visayas. Kasi siya yung unang nabigyan ng license to assemble. So yun po, so ini-exploit, din niya yung opportunity na makapag-link sa mga LGUs din. Kasi sa DR response po, so isa lang po yun. Kasi minsan kami po sa DOST, pag food naman, for example, sir, meron ka na dati dyan na tinapay, iba-ibang klaseng tinapay. Di ba po, meron kaming FNRI, Food Nutrition and Research Institute. Meron na mga teknolohiya na ni-develop. Si Chef Conis po natin, nag-adapt siya ng Enhanced Nutriban. So isa po siya sa pwede nating bilhan ng Nutriban, Enhanced Nutriban. And ako, masasabi ko na napakasarap ng Nutriban. Wow, oo nga. Kasi ako po, nakailang ulit na akong bili. Nagpapasample din kasi ako minsan sa barangay namin. Pag nag-outreach din po ako. So, si Chef Conis po, aside from natulungan siya ng DOST mag-upgrade ng equipment, nag-avail din po siya ng ng technology mismo from FNRI, yung tinatawag po natin na Enhanced Nutriban. So ito po yung nire-recommend din na menu minsan, part ng menu po sa DepEd, sir, na may tinapay na binibigay sa mga bata. So yun. So yun po yung sa DOST, since kami po baga Sir Seth ay malawak din po ang aming coverage. Yes. So we also link them with our research and development institutions. So yun po yung nakakatuwa din dito sa setup. Kasi kung meron pong na-develop na technology si DOST available in-house, pwede po namin siyang ma-recommend. Na yun na lang yung i-adapt or additional, or kung wala man po, yung commercially available na off-shelf po ng mga technology, na nakita mo sa Amazon, or kung ano yung mga shop na gusto mong bumili ng machine na yun, pwede man po yun. Nabibili ka ng kung ano-anong klase po ng mga makina. Like kung in-shop, malalaki din po kasi ang mga machine shop. Even printing pala, Sir Seth, tinulungan din po ng DOST. Wow, okay. Grade ng mga paggawa ng mga SIPA board or mga resibo nagpiprint, naglutuhan. So, tinulungan din po siya. Pumapasok din po siya doon sa assistance ng DOST. At malalaki din po yan, Sir Seth. Kahit isang makina offset machine or pang print ng minsan ang isang makina lang yan, 1.5 million. Yes, opo. So, malalaki po siya. So, marami din po tayo dito natulungan naman. Si Sharmila, si Sojan, sila yung new print dito sa Legazpi. Mga nag-avail po. Wow, oo. Assistance ng DOST. Alam mo, sir, alam mo, Engineer. Hopefully po, madagdagan pa. Oo, alam mo, Engineer Doms, nakakatuwa po na malaman natin at maging programa, bahagi ng programa ng DOST na dati po noon, nung baguhan pa lang ako sa media, lagi ako nagko-cover dyan sa regional office ninyo. Actually, memorize ko pang mga regional directors dyan noon, sina Sabalboro, Ngayon, nakakatuwa kasi noon, pag sinabing DOST, technology, invention. Pero ngayon nag-step up na kayo. kaya nga yung yung programa mo tamang-tama na hindi lang tayo kung ano yung mga bagong technology, mas may innovations, pero pati yung business side, how to run a business, tapos how to put up capital na maging successful. Talagang pinasok na rin ng DOST. And sabi mo nga, may phase 2 na tayo. Sir, ibig sabihin, successful yung phase 1. And this is really a very good news, no? Ngayon ba kasi na hindi pa tayo nakakaalis talaga sa pandemic. So maraming mga
entrepreneurs ay medyo bagsak, and timely masyado na mayroong mga ganitong programa ang government na kayo po ang nag-spearhead. Kaya lang sir, alam mo ang setback no ng mga nauna ng programa ng gobyerno. Although matagal na rin 'yon, pero gusto ko ring i-connect to sa iyo kasi sigurado ako mas matanda ako sa iyo. Joke lang. Joke lang. Yes, sir. Noong kasi sir, pag binibigyan ng tulong ng government, ang thinking ng tinutulungan, dole out 'yun. Kumbaga, sige, bigyan nyo kami, pero bahala na kami nito, whether maging successful year o hindi. Call na namin yun, hindi nyo na yung call. Pero ngayon parang hindi ganoon ang setup natin, Engineer Peña. Hindi siya, sir. Kumbaga, tinaano din kasi natin dito yung ownership nila. And as a business side, ang intention din ba ng business is mag-generate sila ng profit and makatulong po sa wealth maximization in terms of economic activity. So yun po, meron po itong binabalik lang na pondo. Yung sinasabi ko nga, Sir Seth, para po ginagamit din kasi natin ito doon sa tulungan pa natin. Kumbaga, parang pinapaikot yung pera. Oo. At saka nadadagdagan pa. Kasi ang ating pong mga legislators, pag nakikita naman po nila, sir, na successful ang isang program, pag nag-request ng additional fund, o para mabigyan din po ng additional pondo pa, for example, kulang yung pondo sa setup. For Albay, sir, to be very transparent, ang target lang po namin na matulungan dito ay Siyam. For example, for 2023, ang target po namin is Siyam na setup, mga businessman na matulungan. And nakasyam na po kami, Sir Seth, noong January to June. Wow, okay. So, inaano na lang namin siya. So, pero magtutulong pa po kami ng July to December. Pero yung funding niya next year na, halimbawa, maka-upload ka ng proposal ngayong July to December. So, isa call din po ito, open call sa ating mga MSMEs na gustong ngayong second SEM magpa-approve, sir. Kasi ang pagpa-approve namin sa amin, sir, ng proposal, medyo madugo din siya, sir. Yes, yung sabi ko, may evaluator. So, kumbaga sa paper, may blind review, may peer review talaga. Yes, And for every, talagang ang ating mga external evaluators dito, talagang din po, mga veterano na din, mabilis din sila mag-comment. So, nire-revise na po namin dito yung proposal. Meron po kami ditong accountant na chine-check yung financial feasibility nila. So, yun po. So binubusisi talaga, sir, talagang binubusisi, Sir Doms, yes, talagang hindi pwedeng baka hindi ka talaga ito tingnan natin dito hanggang masigurado ng government. Kaya kami, Sir Seth, ako personally, pag nakikita kong gumraduate sila, kasi kami, sir, since hindi nga ito yung sinasabing manodole out, pag naibigay mo, okay na. So kami, tuwang-tuwa kami pag nakaka-graduate sila. Kasi pag nakagraduate sila, hindi natapos nila yun, nagbibigay din, may seremonya din po lagi ang DSCD. Kasi nire-recognize namin na, for ang sabihin natin, sir, na 3 years pa yung repayment, plus may 1 year grace period, 4 years na po yun. Kung ibig sabihin, kung na-assist ng DOST ngayong 2023, ang expected namin nag-graduate ka, 2027 or 2028, kung mag-a-avail ka ng mga remedies, or up to 2029. Kasi up to 2 years kasi, sir, yung remedy, yung 3 years, pwede mo siyang ma-extend for 5 years. Okay. So, kumbaga, napaka-flexible ng terms, walang interest, kung ikaw ay magpukuha sa commercial banks, di ba, sir? Kumbaga, this is actually a very good. Plus, yung linkage kasi talaga, hindi lang siya, sir, yung consequential na nagbigay kami ng fund, pero yung linkage din mismo doon sa innovation actors. And for Albay, gusto po natin na mapataas yung innovation ecosystem dito at malaking parte po yung ating mga businessman. So kaya talagang si DOST po, kasi yung mga nare-develop po ng mga innovations ng DOST or ng lahat ng RDIs, ang mag-event, di ba, sa industry talaga to, sir, yung mga businessman natin. Yes, So kaya pati pinapasok po ang mga businessman natin sa, kumbaga, innovation actors or innovation ecosystem. Hindi lang siya yung mga HAIs, sir, or mga LGUs, pero even businessman, kasi sa ibang bansa, baga, sir, talagang yung businessman, yung nagda-drive, yung nag-i-steer ng, sila po yung nakakama up na actually ng mga innovation pa. Sila kasi talaga yun, especially sa mga developed, yung support ng government, konti na lang. Kasi sila na yung nag-lead, halimbawa sa battery, para mapaganda yun sa battery. May mga private companies na sila na mismo talaga yung mag-lead ng R&D for that. Yes, so dito sa Pilipinas po, may ganun naman tayo. Halimbawa, yung mga malalaki natin, mga food corporations, sila na yun, sir, meron silang sariling R&D. Pero yung mga maliliit natin, talagang limited, sir, yung kanilang capacity na magawa ng mga research and development, mag-improve ng produkto. So dito po pumapasok yung DOST, yung Bicol University,
kung paano po matutulungan tong mga maliliit natin na mga Okay. entrepreneurs. Yes. And meron din po kaming mga entrepreneurs na talagang minsan, sir, kinakatok din namin, ma'am, andito pa po ang DOS. Diba, distributors pula na, sir. So, andito lang din po kami in case, kasi sabihin natin, sir, na nagkaroon din talaga sila ng difficulty, So, nagpaparamdam din po talaga kami doon sa ating mga entrepreneurs. So, ngayon po, natutuwa ako na yung iba po, nagparalikan na din talaga. Kumbaga, paramdam din po ulit sa amin. So ngayon, nag-reactivate sila. Okay. Sige, Sir Doms. Babalik ulit tayo, may papalusutin ulit tayong mga commercials. Pero pagbalik natin, itatanong ko sa iyo kung ano bang nangyayari dito? Kailangan ba mag-apply ng isang negosyante, ang isang entrepreneur sa inyo? Or kayo din parang motoproprio, kayo din ay parang bumibisita na baka potential itong pwedeng matulungan, yung mga ganung proseso? Pagbalik po natin yan. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po yung dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong minom ng Marcafe ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe at yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan, maging sa kamatayan, honerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya'y sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic, Technogas, Condura, Calvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba ka mo? Yes na yes sa RRS! Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Samahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits mo na go. Para sa healthy Pilipinas. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Okay, mga tukang buwelta po kita sa tuyang programa 10:51 ang sa tuyang oras igwa pa kita ning 9 minutos sa tuyang programa. Sir Doms, good morning Gararay. Yan, good morning po. Good morning. Sir, kanina bago kita bago tayo pumutol, sabi ko ano ba sir yung
potential na pwedeng maging beneficiary ng programa natin na to, kailangan ba na talaga nila mag-apply or may instances din na tayo mismong sa DOST ang tumitingin ng kung aling negosyo ang potential na pwedeng tulungan natin, mga ganon? Ay, ako. Yung para po sa mga nakikinig ngayon ng mga negosyante, napaka-interesado po at sana interesado din po kayo dito sa setup, pwedeng matulong ng DOST. Two-way naman to, Sir Seth, pwedeng kami minsan, nakakaspat kami. Halimbawa ako, nasa sasakyan po ako, may nakita ako dito ng business, nakita ko gumagawa sa candle na pag sa candle house, para may mga minsan po, tinitingnan ko, binibigyan ko po siya ng brochure ng DOST. Pag nag-usap-usap kami, paano niya ginagawa. So, kung interesado siya, parang letter of intent lang po. Ang start po dito, Sir Seth, letter of intent. So, sasabihin lang na ako, ito ang negosyo ko, naka-base pa ako sa Naga or sa Pulangi or sa Rakumapu. At gusto ko pong mag-avail ng DOSS. Yun lang po. So, it's just start from a letter of intent. Pwede siyang Tagalog, pwedeng English. May format din po kami sa DOST. Once po na-receive namin yun, i-schedule na po natin yung pre-qualifying assessment. Kung gusto ko siya doon, anong mga produkto ang tinitingnan na po natin yung Sir Seth, tinatanong na natin sila anong produktong pinoproduce nila ngayon, tinitingnan natin kung ano yung cost ng production. Yes, so, para titingnan natin kung ano yung mga bottlenecks. Ang pag-identify kasi, Sir Seth, ang bottleneck, kaya talagang sinusoy-soy naman yung process flow. Kung yan, from raw material hanggang maging finished product. So, marami siyang pagdadaanan. So, tinitingnan po natin yung isa-isa per process, ilan ang nakukonsume na time per process, gaano karami input and output per process. So letter of intent lang po. So, kami na po ang bahalang mag-schedule. Sa ngayon po, may mga nare-receive din kami, Sir Seth, na letter of intent. Yun yung siguro natutuwa din po ako. Kasi alam niyo naman po, Sir Seth, sabi mo nga, parang hindi ka masyadong familiar. So yun rin po yung ginagawa namin sa DOST ngayon. Pinapalakas din talaga namin yung ating mga advocacy campaign. Kasi matagal na din po talagang tumutulong si DOST. And nagkaroon din kami, Sir Seth, ng tie-up study with Bicol University. So hopefully, mailabas na yung result this July. In terms of baseline survey for understanding and appreciation ng mga Bicolanos towards STI program, yung Science, Technology, and Innovation. Na i-present na po yan ang grupo nila Dr. Aide and ni Professor Ruby last May. And nasa final stage na lang po ng analysis, pero na-present na sa amin initially yung results sa DOST 5 So nakita ko din doon yung entry points na pwede pang ma-improve po ng DOST in terms of how we communicate our programs and projects direct to our stakeholders. So, may mga limitations na po doon bilang sa Bukal through your college po, Sir Seth. And yun po, letter of intent lang, pwede hindi ka muna namin puntahan, pwede kasi, Sir Seth, nabalitaan lang din niya. Yung word of mouth din kasi nakakatulong din yun. And sa ating mga entrepreneurs, minsan po magkakakilala sila. Halimbawa po, may na-assist kami na rice mill sa Malinaw, na 2 rice mill. Tapos, di ba, minsan nagtatanungan din sila ilan yung ani, ilan yung nagbigay sa. So, nakakwentuhan na nag-apply sa DOST. So, itong Tagaligaw na rice mill, so, base sa kwento ng isang taga-Malinaw na rice mill, nagustuhan niya. So, mag-a-apply siya, sir. Mag-send siya ng letter of intent. So, pwede ganun, word of mouth or referral coming from negosyante din. Kasi, maliit lang din kasi, Sir Seth, ang community ng ating mga businessmen. So, magkakakilala din sila kung nasa rice mill ka, nasa sa food sector ka, or nagpapublicate ka ng mga dito. So yun yung letter of intent lang, and then DOST po well scheduled. So doon lang po nag-start. Just an intent for you na gusto mong mag-avail ng assistance na to ng DOST. And lahat na po, scheduling na kailan pupunta doon. Dapat kasi, Sir, pag pumunta kami, andun sila, may production. Ina-observe po namin. So lahat naman po ng nakikita namin, Sir Seth, is with utmost confidentiality. Kumbaga may notice naman ng kumbaga non-disclosure. Kasi siyempre yung mga recipe nila, mga trade secret nila. So hindi naman po yan makakalabas. So the document yung makukuha, magagather namin na data doon will remain lang po sa DOST. At yung dinadaanan lang din ng proposal. So meron naman po yan na confidentiality and disclosure na clause na hindi naman nila kailangan mag-agam-agam na baka makuha yung recipe. So yun
So far, wala naman po kami ganung case na nakuha ni ganyan yung ano. So wala lang. So iniingatan po namin, ang pinavalue namin yung data na nakukuha po natin, sir, sa bawat entrepreneurs na natutulungan po ng DOST. So, Opo, napakaganda niyan, sir. Actually, sir, ako mismo at this point masaya po no na malaman natin na may mga ganitong programang government, lalo na po sa with the DOST as the lead agency para sa mga ganyan. Kasi talagang mga hands-on kayo, sir, kasi may meron kayong know-how sa technology side, di ba? Yung paano ba mas ma-enhance ang negosyo dahil sa sa technology. Sir, ngayon siguro malinaw po na yung mga tagapakinig natin, manonood, nakikinig na baka magka-interest na sila na pwede pala, mayroon palang DOST, mayroon palang programa ang DOST na pwede kayong matulungan, yung ganun. So, pwede silang lumapit sa inyo, sir. Paano, sir, last 2 minutes na lang kasi tayo, sir. Paano ba silang access sa iyong opisina para makapag-avail sila kung sakaling interested sila sa ganitong programa ng government, lalo na po ng DOST? Go ahead, sir. Yes, so sa ating mga interesadong entrepreneurs dito sa pa tong setup na ito na pinag-uusapan natin sa loob ng halos isang oras, sir. So, open na open po ang aming physical office. So, we have here sa provincial office namin, sir, nasa loob na po kami ng Apaw compound. Dito Apaw, okay. Sa Kamalig kayo, sir? We have a regional office. Lumipat na kami, sir, dito last year. Okay. But we have a regional office na pwede din po silang pumunta doon. Sa Rawis, Legazpi. Pero kung hindi man po, pwede man pong sa Facebook page ng DOST Albay. Very active naman po yung aming Facebook page kasi yun nga yung gusto ko, sir, na yung pag-communicate din. So, very active ang aming Facebook page sa mga gusto muna mag-inquire, sir, via Facebook, via PM, or kung meron naman, kung malapit lang naman po kayo dito sa yung mga malapit kasi, sir, sa 3rd District, at least makikater po lang itong Kamalig office namin. Yes, opo. Pero yung mas malapit sa Tabaco, pwede naman pong sa regional office mag-drop by. Kasi from Tabaco, mas malapit po ang Rawis. Tama. So, pwede po kayong bumisita doon sa Rawis. Oo. Ito, sir, Apaw, sir, makikita, ang Apaw baga, sir, nakikita naman yan. Along the National Highway naman yan eh. Yan sa boundary ng Kamalig, Daraga halos. Nandyan siya. Yes, yung may sili po dito at may Kalabaw. Konting pasok ko lang, yun na po yung provincial office. Tapos yung ating regional office po ay along the lang din. Sa unahan lang po ng UST Legazpi. Yes, sa regional Along center. the highway lang din po. Yung regional office namin, very natutuwa din ako, sir, na hindi na kami pumapasok baga sa loob. Talaga may access kami doon sa highway. Sa highway mismo, yes. Meron na kayong... Isa lang din kasi kami doon sa mga may access talaga. Kasi yung ibang regional office natin, sir, papasok ka talaga doon sa loob. So for DOST, mag-jeep ka, bumaba ka lang sa ng DOST. Yes. So yun na, pasok ka na lang. Hindi na yung papasok pa doon sa likod. So yun po. So very strategic naman po ang location ng aming mga offices. And sana po patuloy naman yung pagtulong. For Bicol, sir, I'm speaking not only for Albay, but for the entire Bicol, ang target po ng DOST. MSF. Wow, marami na yun. Marami din po yan. So marami rin yung kumbaga yung mga potential ng mga success story natin dito. Kaya sir, inaabangan din namin yung mga kwento baga ng ating mga entrepreneurs. Kasi hindi naman to agad-agad. Mahirap din, sir, magnegosyo. Kasi minsan yung mga market, hindi mo baga, sir, na-foresee while meron ka mga risk assumptions. Pero sa business kasi, ang marami rin mga external factors talaga. Na parang hindi talaga nila nakita. So yun, consider din po natin yan na kung nahihirapan sila doon. So di ba may remedy naman po na inaanap. Actually, sir, during the pandemic, automatic naman, sir, nag-moratorium ang DOST. Hindi po yan naningin ng DOST. Kung baka stop yung lahat po. So this is for the entire Philippines. Hindi lang po to, sir, dito sa Albay sa Bicol, but 80 provincial offices ng DOST po ay nag-i-implement ng setup. So isa lang to, sir, sa napag-usapan natin sa negosyo, negosyante, pero napakarami pa pong programa ng DOST along research and development. Hayaan mo, sir, sa iba pang episode ng ating programang ito, invite ulit namin ng DOST para mas ma-expound pa ang malaman pa ng public ang kanilang mga programa. Sir, inabot na po tayo ng ating oras, sir. Dom, sige po, sa parting message niyo po, go ahead.
Yan. So sa muli po, kami po ay bukas ang aming tanggapan sa DOST, whether sa provincial office dito sa Kaba ng Kamalig or sa regional office para po sa ating mga negosyante. So nag-set up na sila para usap set up tayo. Yun. So sana po i-try nyo din po itong window of opportunity din po na in-offer nitong DOST through our setup program. Okay, thank you very much po, sir. Yan mga tugang si Engineer Domingo Peña, siya po ang Provincial Director ng Department of Science and Technology, digdi po naman sa Albay. Salamat sir, salamat engineer sa imong oras, asin sa pagbabaliwanag sa satuyang mga paraantabay sa ngunyang. Kaya duwan po sa mga entrepreneurs, kung gusto po ninyong mag-approachar, mag-avail kang programang ini, pwede po kong magpadara kung sa inyong letter of intent sa nasambit ng opisina. Diyan po yan sa Kamalig, no, madali lang po makuha yan. Tayaw lang po yan sa gilid kang tinampo. Pag ang halik kang daraga, paglampas ninyo sa boundaries, inut-inutan lang sa halik kang daraga, pakamalig ka na sa tuo. Yan. May ngaran po yan. Apaw, Albay Provincial Agriculture Office. Tama ba? Apaw. Yaw sinda dyan sa laog kang compound din. Igwa dyan yung dakulaw na silibuda, karabaw. Mahiling nindo yan sa gilid kang tinampo. So, siyempre, nabot na kita ng oras din pamamaaram sa pangarang gabos ng mga personages as in mga opisyalis kan Bicol University. Siyempre pa sa pangaran kang BU Extension Management Division sa pamayon ni Professor Dr. Rueno Wingzoilo. Sa pangaran ko sa kuyang partner, Professor Edgar Barameda, ako po ang sendong nakairibahan, ngunyan aldaw nin Huwebes, Set de Matera. Salamat po, kan sendong pagantabay. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Digdi sana sa Radyo Veritas Legazpi.